Good day to everyone. Isa na namang mainit na usapin ang pag-uusapan natin ngayon. Ang prinsipyo ng complementarity sa Rome Statute at kung bakit mukhang hindi kayang litisin si Duterte dito sa Pilipinas. Ang ICC ba ay talagang panghuling option lang kapag hindi gumagana ang legal system ng isang bansa? At bakit tila hindi sapat ang ating justice system para litisin si Duterte? Yan po ang susuriin natin ngayon. Pero bago sa lahat, disclaimer muna. Ang video na ito ay para sa educational na layunin lamang. Hindi ito politically motivated at hindi rin ito lumilikha ng political narrative. Ang lahat ng pag-uusapan natin ay batay sa batas at legal research. Now, ano ba ang ibig sabihin ng complementarity? Sa ilalim kasi ng Rome Statute, ang ICC ay hindi isang unang option sa pag-usig ng mga international crimes tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity. First and foremost, ang primary responsibility ay nasa estado mismo. Dapat ang bansa muna ang lilitis sa sarili nitong mamamayan bago pumasok ang ICC. Papasok lang ang ICC kung number 1, ang bansa ay hindi kayang maglitis, meaning unable. Or number 2, ang bansa ay ayaw maglitis, meaning unwilling. Sa madaling salita, hindi dapat inaagaw ng ICC ang kaso kung kaya namang resolbahin ng domestic courts. Pero kapag may malinaw na ebidensyang hindi ito gumagana, doon na pumapasok ang ICC. Halimbawa, kung may kaso ng war crime sa isang bansa pero puro delay lang at walang tunay na aksyon ang gobyerno, then ICC na ang mag-iimbestiga. Punta na tayo sa kaso ni Duterte. Bakit maaaring unwilling o unable ang Pilipinas sa paglilitis kay Duterte? Officially, hindi po inaamin ng gobyerno na unwilling tayo, pero may mga practical limitations. First practical limitation, security concerns and political influence. Malakas pa rin po ang political influence ni Duterte, kaya mahirap tiyakin na magiging independent at impartial ang trial. Maraming opisyal sa pulis at militar ang may loyalty pa rin sa kanya. May panganib ng witness intimidation at political pressure kung sakaling umusad ang kaso laban sa kanya. Tanong, paano magkakaroon ng patas na paglilitis kung mismong mga institusyon na dapat magdala ng hustisya ay under pressure? This leads me to the second practical limitation, what I call as institutional limitations. Ang Department of Justice po at Commission on Human Rights ay nakapag-imbestiga ng ilang drug war cases pero walang kaso laban mismo kay Duterte. Maraming kaso ang natenga at hindi umusad na nagpapakita ng systemic challenges sa paglilitis ng high-ranking officials. Hanggang ngayon, karamihan ng na-prosecute ay mga low-ranking officers tulad sa kaso ni Kian De Los Santos, pero wala pang malakas na kaso laban kay Duterte mismo. Tanong, kung wala pang solidong kaso sa loob ng maraming taon, may realistic chance ba na lilitisin talaga si Duterte dito sa bansa? Ano ang bottom line? Sa prinsipyo po, dapat ang Pilipinas ang may unang responsibilidad na litisin si Duterte. Pero dahil sa political influence, institutional weaknesses at systemic challenges, may duda kung kaya itong gawin ng ating justice system. Dahil dito, pumapasok ang ICC sa eksena dahil mukhang pasok ang Pilipinas sa unable or unwilling standard ng Rome Statute. On a final thought, ang hustisya po ay hindi lang tungkol sa batas. Ito rin ay tungkol sa kung paano ito na ipapatupad sa totoong mundo. So, that is all our lesson for today. Please don't forget to like, share, and subscribe para sa mas maraming legal discussions. See you in my next video at maraming salamat po.